Gifts. Salamat sa prayers para sa aming mga tatay. Salamat sa mga nag-appreciate sa aming mga efforts bilang ama at bilang pastor din ng church na to. God, mahalaga ang aming tatalakayin this morning. Dahil Lord, magpo-focus kami sa head of the family. Nawa, ang sermon to, although para sa mga tatay ay maging template din po ito para sa mga young people na kababaihan dito. Kung paano humiling sa iyo kung sino ang papangasawa nila. God, nawa itong mensahe na ito ay mag-encourage, mag-inspire sa aming makatatayan na lalong mag-aspire a deeper relationship sa iyo. Dahil, Lord, generations ng aming lahi ay nakasalalay sa aming mga ginagawa. Lord, kausapin mo kami at mga bagay na napakahalaga ay sulat mo ito sa aming puso through your Holy Spirit. Alisin mo yung mga telon o veil na linalagay ni Satan sa aming isipan para mag-cause ng confusion, doubt, o hindi po magandang reaction. And bagkos, Lord, to the help of your Spirit, mga anghel mo, nakapalibot po sa amin, ay ma-absorb po namin lahat at maging guidelines po namin para how namin dadali ang family. Lord, that there will be healing this morning, miracle at pagpapatawad sa bawat sala na tapat na hingan tawad, magkaroon ng reconciliation, magkaroon ng pagbuo ng family, kapatawaran sa mga mag-asawa at mga family. Salamat, Lord. Ito ang aking samot dalangin. In Jesus' name, Lord, magsabing amen. Reading from Proverbs 13, verse 22 at sa Contemporary English Version. Sabay-sabay natin basahin. If you obey God, you will have something to leave your grandchildren. If you don't obey God, those who live right will get what you live. Title tatalakayin natin this morning is Legacy Builder. Pwede na po kayo umupo. Now, conditional dito yung blessing ating pang Diyos, lalo na yung linaan niyang blessing ng pampamilya. At mapapansin natin dito na ang blessing ay hindi lang para sa present day, but sa mga lahi pang darating sa pamilya natin. Now, anong ibig sabihin ng legacy? Ang legacy is something transmitted by or received from an ancestor or predecessor or from the past. So pagka sinabi natin legacy, ito isang bagay na pinapasa mo. Now, going back sa Proverbs 13:22, maliwanag ang salita ng Diyos. Benepisyo, paghihirap, or sumpa ay aabot hanggang apo. Ulitin ko. Kung ang tatay, ama ng tahanan ay maging maayos ang kanyang relasyon kay Lord, magkakaroon ng masiding takot sa ating Pangdiyos, pamumunuan ng tama ang kanyang pamilya, then, meron tayong maipapasa. Hindi lamang sa anak mo, kundi sa magiging apo mo.
But kabaliktaran din naman, kung meron tayong mga hindi ginagawang tama, maipapasa mo rin yan sa mga susunod na lahi mo. Now, gusto ko maintindihan ng lahat na ang pagiging steady at strength ng pamilya and breakdown ng pamilya ay nakadepende sa amalang tahanan. Kaya nga, ang mensahe ito, although pang tatay, napakahalaga mga young people, lalo na kababaihan dito, at sa mga maging future na tatay, na makalalaki na young people, unawain nyo muna mabuti itong mensahe ito. Personally, nakita ko yan. Naramdaman ko yan. Naranasan ko yan. Pagka mahina ang tatay, kawawa ang pamilya. Now, ang laban ng ina ng tahanan ay iba rin sa laban ng ama ng tahanan. Ang ina ng tahanan, nandiyan yung laban niya patungkol sa mga finances, paano niya pagkakasyahin yung pera. Of course, yung pamamahala ng tahanan, kasama niyang makalinisan, budgeting, etc. Then, kitang-kita ng ina ng tahanan, damang-daman niya rin kung paano magpalaki ng bata. Hanggang sa mag-young people na doon na magpapasimula ang maraming issue, maraming problema. So, ramdam na ramdam ng ina yan. At mas lalo magiging mabigat ang laban ng ina kapag ka nararamdaman niya o nakikita niya na ang kanyang asawa o head of family ay hindi matapat, may ginagawang kalokohan, at malamig ang relasyon kay Lord. Lalo kung Christian, supposed to be Christian family sila. Iba rin naman ang laban ng ama ng tahanan. Kasi dapat mas focus siya sa spiritual na aspeto ng pamamahala ng pamilya. So, ang ina ng tahanan, ang laban niya ay, masasabi natin, ang effect niyon ay para dito lamang sa earth. Pero ang laban ng ama ng tahanan, ang epekto niyan ay eternity. Mas matindi ang epekto pagka mahina ang ama ng tahanan. Sumisira talaga ng pamilya yan. Again, personal experience ko yan. Kaya ako'y nagsasalita na may authority dahil pinagdaanan ko yan. Remember, ang ating ninuno na ama at ina ay meron ding kahalintulad na eksperyensa na kung saan ang ama ay mahina sa panindigan. For example, si Adam. Ang original ng utos ng Panginoon Diyos ay binigay kay Adam. At kung ano man natututunan o may kaalaman si Eve about God, it is because may pinasa si Adam kay Eve. So dahil mahina sa panindigan spiritual si Adam, instead na maayos ang relasyon nila sa loob ng Garden Eden, pinalaya sila. Hinayaan niya si Eve na magkasala. Dapat si Eve, nag-focus lang siya sa pamamahala ng kanyang tahanan doon sa Garden Eden. But because mahina ang spiritual authority ni Adam, hinayaan niya na mag-asam
ng posisyon din si Eve. Na perhaps, kapatid, mas manaig pa ang authority ni Eve over Adam. Kaya naakit si Eve nung sinabi ng serpent o si Satan through the serpent, magiging katulad ka ng Diyos. Kaya mga nanay dito, unawain natin ng mabuti ito. Kasi anumang kinikilos mo at mga tatay na rito, anumang kinikilos mo, ay may pinanggalingan yan. Ang DNA ni Adam at Eve na sa atin. Kaya kung meron mga kananayan dito na ino-overpower ang asawa at siya ang nasusunod sa tahanan, galing kay Eve yan yung ganung uring espiritu. At kung merong mahina naman sa spiritual authority ng mga tatay rito, galing kay Adam yan. Na hinayaan mo maghari sa iyo. Ulitin ko, anumang breakdown sa family, ang ugat niyan ay sa kahinaan ng tatay. Kaya mga young people, ingat. Huwag kayo magpakwa sa gwapo, anuman, o ganda. Payo ko sa inyo, mas maganda mapangasawa nyo kung ang lalaki o babae at ang parents nila ay nasa totoong church ni Lord. Kasi kung wala kay Lord at wala silang ministry sa Pangdiyos, you can expect yung mapapangasawa mo ay makukuha niya ang ugali ng tatay at nanay. Ulitin ko, kung hindi maliwanag sa inyo, pray na ang mapangasawa nyo, ang parents na mapapangasawa nyo, ay matapat naglilingkod sa Pangdiyos. Yung asawang babae, recognize niya ang spiritual authority ng head of the family. At ang babae, sinusuportahan niya na maging successful ang kanyang asawang lalaki sa mga spiritual na pamamahala. Hindi yung hahadlang. Hindi magiging pabigat. Kasi, pagkaalam ninyo, ang parents sa mapangasawa nyo ay faithful kay Lord, may ministry, makakaasa ka, ang mapapangasawa mo ay may takot kay Lord. At hindi isang araw dahil sa pressure ng pagpapalaki ng pamilya ay bumigay. At mawawasak din yung pamilya. There are 4 things na gusto ko i-share sa inyo this morning about legacy. Una, yung legacy sa pamamagitan ng faith. Legacy patungkol sa character ng tatay. Kanilang presence. At legacy ng generosity. Quoting si Charles Kettering, hindi ko alam kung tamang pronunciation ko, every father should remember that one day, his son will follow his example, not his advice. Hindi ko alam sa mga bata siguro hindi niyo narinig yung patalastas na yun, pero sa mga kaidaran ko, siguro si James, hindi ko alam kung naalala niyo, ang sabi ng patalastas, ang ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng bata. Hindi po sinabi na sa sinasabi ng matanda ay nagiging tama sa bata, kundi yung ipinapakita, yun ang nagiging tama. Why? Kasi oftentimes may conflict doon sa sinasabi at sa ginagawa. Madalas yan, nakikita sa atin yan. Iba sinasabi, iba naman yung ginagawa. Kaya nga, going back dun sa patalastas, sa mata ng bata, ang ginagawa ng matanda ay yun ang nagiging tama. Kaya tama si Charles Kettering nung sinabi niya, every father should remember that one day,
his son, or yung children niya, will follow his example, not his advice. Alam niyo ba, sa mga nakakasabayan ko magbasa ng Bible based sa my daily schedule natin, unti-unti pinapakita sa atin yung ministry ni Paul. Si Paul, masasabi natin, ay isang balansadong Kristiyano. Mahigpit kung sa mahigpit, pero generous siya sa pagpupuri kung kinakailangan magpuri. Matindi si Paul. Perhaps meron siyang huhugutan kasi, kaya ganun na lang ang kanyang katapatan at panindigan sa pagtayo sa tama. Kasi alam niya kung anong kasalanan ang inalis ng Pangdiyos sa kanya. Marami mga manampalataya during his time ang pinapatay niya. Kaya yung nakilala niyang totoong Diyos, mga kapatid, talagang tumayo siya sa tama. Pagka may taong dapat purihin, talagang pinupuri niya. Pero kung mayroong mga taong dapat i-rebuke, rine-rebuke niya. Tulad si Peter, si Mark, nakatikim sila matitinding rebuke. Pero marami rin naman siya mapinuri mga tao. Ang isa rin sa pinamagandang naging resulta ng ministry ni Paul ay meron siyang na-mentor na youth pastor. Kung sa panahon natin ngayon ay masabi natin youth pastor. Si Timothy. Nababanggit ko ito dahil meron gustong i-praise na tatay ngayon, and I hope maging inspirasyon siya sa atin. Walang iba kundi si Brother Jess at Asinas. Dito na lumaki mga anak niya, elementary pa lang yatang iba sa kanila noon. Matagal siya naging OFW. Nagtrabaho siya sa Libya, nagtrabaho siya sa Iraq, Iran, nagtrabaho sa UAE, nagtrabaho siya sa Saudi Arabia. At nakilala, tulad ko rin, nakilala namin ang Diyos, ang totoong Diyos, ang tamang turo sa Saudi Arabia. Tama, Brother Jess? Doon ka nakilala kay Lord. Ganun din, alam nyo, in life namin ni Brother Jess, masabi ko, medyo may mga bagay na pares kami sa pag-ugali ni Brother Jess. Si Paul, alam nyo, after yung conversion, 3 years siya nag-stay sa Saudi Arabia. Wala pa siya sa ministry noon. Kaya doon siya siguro nagbulay-bulay, rinicall niya mga lahat ng mistakes niya. And perhaps yung years na yon in Saudi, doon siya in-instruct ng Diyos. Kaya naging very successful. Kasama din yung ugali niya na mahigpit, kung sa higpit, walang pigil sa salita. Kaya nabasa niyo lang masulat ni Paul. Grabe magbitaw ng salita si Paul. Pero grabe rin siya mag-praise. And perhaps dahil sa ganyang uri ng character, siyang pinakamaraming churches na organize. To name a few, nandiyan Corinthians Church, Romans Church, Colossians Church, Thessalonians Church, Galatians, Ephesians. So siyang pinaka-successful na disciple ni Jesus Christ. Going back kay Brother Jess, of course, ginamit ang mga Arians. Si Faye, ginamit sa mga iba sa mga anak mo, di ba? Si Brother Jess, siya yata ay nag-refer sa iyo dito. So, malaking instrumento ng Arian family kay Brother Jess. Si Brother Jess, alam nyo, dinisar niya talaga ang family niya maging malapit sa church. Dati sila nakatira dyan sa may, sambayan, lampas sambayan.
And lumipat sila dito sa Malaria. Hindi ko alam kung ilan years kayo nag-stay dyan, no? Diyan yata malapit ka na Helen Constantino, yata, no? Kasi pinare-rent yan. It was because dinesire niya, mga anak niya, ay mapalapit sa church. Then, lumipat sila sa Harmony. Umalis pa yata siya papuntang Libya. But, naging active na mga anak niya. Alam niyo ba, ako naniniwala ito yung naging sikreto ni Brother Jess. Na despite maraming struggles din at iba-ibang journey na pinagdaanan ng anak niya, praise God, lahat sila ay nandito pa rin sa church. At hindi natapos sa anak, no? Apo, si Jessa ba, ano mo siya? Apo, then, anak, nandito pa rin sa church. Yun ang masabi mong, grabe ang legacy. Sa hindi, knock on wood naman, kung sakali man kunin siya ni Lord ngayon, kota na talaga siya. Ang impact niya sa Kingdom of God, masasabi natin, matindi ng legacy. At tulad sinabi ko, marahil ang isang sikreto, kaya manak niya despite mga journey nila ay nandito pa rin, is because marunong siya tumanggap. Alam niyo ba, as a pastor, halos alam ko lahat ng nangyayari sa member ng church. At pagdating sa mga children niya, walang sikreto. Wala akong sikreto sa kanya. Siguro, nung naikwento ko sa kanya, siguro, masakit siguro, no? Matitindi ang mga journey pinagdaan ng mga anak niya. At wala akong sinikreto. Wala akong tinago. Kaya may sinabihan ako rito last Sunday, wala tayong lihiman. Pag kami alam ka, sasabihin mo. Lahat sinabi. Transparent ako sa kanya. Wala akong linihim, Brother James. Kahit yung pinakamahirap na sabihin, sinabi ko sa kanya. Na marami rin mga parents kinausap dito. Pero nabubukod tangi si Brother Jess, kasi tinanggap niya. Siguro at first, medyo may discomfort, may pains, may hurt. Pero hindi ko siya nakita lumayo kay Lord. Wala akong naringgan sa kanya ng naggalit o nagrebelde sa akin. Lalo kay Lord. Unlike sa iba, mararamdaman mo naman eh. Pag kami sinasabi ka, may reaction. Yeah, siguro yun ang resulta ng family nila ngayon. Hindi naging maganda. Ang intensyon ko malaman ng magulang yung ginagawa ng anak. Ang problema iba, hindi maganda ang take. Unlike si Brother Jess. Tama ba ako? Binobola kita, Brother Jess. Masakit ba yung time na yun? Mga sinasabi kong, sakit. Pero ang ganda ng attitude, character ni Brother Jess. Kaya despite mga difficulties, mga problems sinaharap ng mga anak niya, I believe it is because sa isang tatay ni Brother Jess na natili sila pa rin dito. At ako naniniwala, maging strong pundasyon sila ng Sanctuary Church. Alam nyo, masasabi ninyo na magandang legacy nyo pagka ang anak nyo, apo nyo ay natili pa rin sa isang church. And alam nyo kapatid, at his age, 73, 72. 73. Patuloy siya nag-iiwan ng legacy. Ako'y naniniwala, nagkaroon din bahagi si Brother Jess sa buhay mo, Brother James. Naalala ko noon
medyo nagre-react si James nung pagka pinapagalitan nun eh. Kahit pa paano natututo naman siya. At kung nanamnamin mo may payo ni Brother Jess, hindi ka pababayaan pang Diyos. Mabigat din pinagdadaan Brother James. Kasi isang asawa, 2 pamilya. Sa mga nakakaalam, naiintindihan ninyo ako. Hindi biro. Pero tularan mo lang si Brother Jess, maaayos lahat yan. Ginamit din si Brother Jess sa tatay ni Brother James. Tama ba ako? At ngayon, unti-unti nakikita natin pagbuo ng mga pamilyang ito. Parang hindi pa rin natapos. Para ba nga hindi napapagod si Brother Jess, patuloy nag-iiwan ng magandang legacy sa TSFI. Jimmy Alfanta. At palagay ko, sa iniiwan ni Brother Jess sa inyo, marami rin kayo mabubuong pamilya at makakabuo ng pamilya. Yan ang legacy na dapat nating hanapin. Kayong lahat kapatid at sa mga tatay rito, ano ang legacy na iiwan mo? Sa pamilya mo at sa church ito. Lahat ng mga tatay, tandaan nyo, good or bad, meron kang iiwan na legacy. Anong gusto mong alaala ang maiiwan sa anak mo about you? Anong uring alaala ang gusto mong maalala ng church na ito about sa iyo? The true question isn't about whether you will leave a legacy. It's about the kind of impact that legacy will create. Di ba kanina nabanggit ko sa inyo, ang fall and rise ng pamilya. Ang pagiging broken ng family, ang pagiging strong ng family ay nakadepende sa amalang tahanan. Tatay, yes, mabigat ang laban ng mga nanay, pero ang tatay, ang impact natin, eternity. Tandaan niyo yan. Eternity. Pag pumalpak tayo sa spiritual relationship natin kay Lord, grabe ang pagkawasak ng family natin. Grabe ang pagkawasak. Kaya nga, tayo mga tatay, mga mantanan, mas lalo maging maingat tayo. Mas lalong magiging maingat dapat tayo. Ang lipunan ay hinahalin tulad nila ang legacy sa pamagitan ng mga material na bagay, pera. Ano kaya iiwan ni tatay sa amin na pamana? Baka utang pa. Always, yun ang mind ng mga tao ngayon. Pera, material things, status. But a godly legacy demands that we intentionally instill values in the hearts and minds of our children and grandchildren. Dapat tayo mas focus tayo. Yes, maging masipag ka sa pagtrabaho, masipag ka sa kumita ng pera, pero dapat mas concerned tayo sa spiritual na bagay na iiwan mo sa anak mo. Kaya ako, habang nararamdaman ko, siguro, hindi ko alam kung 5 years, may 10 years pa ako. Kaya ang training ko sa mga leaders, mas matindi na. Kasi sayang no? Listen mga head of the family, sayang, naghirap ka, dusa ka, panay overtime mo, grabe sipag magtrabaho para kumita. Then kung kailan umiidad ka, umihina katawan, makikita mo kung ano-ano nang pinaggagawa ng anak mo, kung sino-sino na pangasawa nila. Wala man lang burden sa gawain, Lord, walang ministry. Sino kaya sa inyo rito mga anak nyo na hindi man lang nakatingkim ng BBS, hindi man lang nakatikim ng youth camp, at tumatanda na sila? Remember kapatid, pagdating ng young people ng bata, ang hirap na yan. Teacher Shirley, mga youth sa bang tinuturuan mo? Grade 3?
Yan, magugulo yan, pero mga teachable pa yan. Tama, no? Pero pagdating ng young people, mabigat na laban yan. Mabigat na. Kaya sa mga head of the family rito, kung hindi nahubog ang anak nyo, malit pa lang, at hindi sila nagkaroon ng joy sa church, nung bata pa lang, sabik sila sa church, bata pa lang, pagdating ng young people, pagka hindi mo yung na-instill sa mind nila, malaking problema. Harapin mo at mananagot ka sa ating Pang-Diyos. I hope, sana mag-agree kayo. So, ang inheritance and legacy is dapat more than financial. Dapat doon isipin natin mga tatay yung anong bang value, anong bang wisdom, anong uri ba ng panampalataya at example ang hinuhubog mo sa mga anak mo, pamilya. Kaya sa Father's Day na to, I hope nilay-nilay tayo sa anong uri ng legacy o pamana na iiwan mo sa pamilya nyo. So number 1, ang legacy na dapat natin iiwan is about yung legacy of faith. Teaching the next generation to walk with God. Sa Deuteronomy 6, verse 6, hanggang verse 7, these words which I am commanding you today shall be written on your heart and mind. Verse 7, you shall teach them diligently to your children, impressing God's precepts on the minds and penetrating their hearts with His truths. And shall speak of them when you sit in your house and when you walk on the road and when you lie down and when you get up. Now, verse 6, unawain natin mabuti. Ang verse 6, pinauunawa sa atin na ang salita ng Diyos ay dapat minememorize yan. While sa verse 7 naman, ipinauunawa sa atin na ang words of God, the way para ikaw maging successful sa pagbahagi ito sa anak mo, dapat paulit-ulit mong sasabihin hanggang sa mapako na sa utak ng anak mo. Kaya nga sabi rito, di ba? Verse 7, please. Okay, say, dito mo lang, verse 6. Verse 6 mo na. These words which I am commanding you shall be written in your heart and mind. Kaya yung ginagawa natin na so sad, maraming tumitigil na. But I hope marami pa rin sana. Kaya napakahalaga yung pagbabasa ng Bible daily. Gawin yung ugali. Kasi pagka hindi mo ginawa yan, Satan is going to attack. Tandaan nyo, aatake ang kaaway. At pagka ang utak mo ay empty sa words of God, baka matalo ka ni Satan. So dapat namnamin natin yan. Yeah, I'm so glad din medyo nabago yung strategy ko para ma-encourage lahat na magbasa ng Bible. Kasi other doon sa kung anong babasahin natin isang araw, gusto ko kayo mag-focus sa ganitong verses lang. At ang nakakatuwa, even I mayroon ako natutunan kasi iba-iba. Iba-iba yung pagkaunawa ng bawat isa about yung focus verses. Iba-iba yung atake. Kaya ang resulta, we are growing steadily. Dahil sa contribution ng bawat isa, mas nauunawaan natin yung salita ng Diyos. Parang sa mga version ng Bible, di ba may King James Version, may New King James Version, at ibang version. Dahil nga sa take away, na focus lamang sa ilang verse, nakakita tayo ng iba-ibang version. Kaya doon ako natuwa. May, kung nakikita lang nila, nauunawaan nila yung ginagawa natin, we will find joy in reading the Bible.
and reading others' takeaways. Kasi mas lalo tayo mag-grow. And verse 7, nandito ang responsibility natin mga magulang, lalo mga head of the family. Ang sabi diyan, you shall teach them diligently to your children, impressing God's precepts on their minds and penetrating their hearts with truths, and shall speak to them when you sit in your house, when you walk on the road, and when you lie down, and when you get up. Try nyo nga mag-take away sa verse niyan. Pero ako'y sigurado, ang ibig sabihin niyan, kapatid, na marami sa inyo magsasabi, ulit-ulitin niyo yan. Maging makulit kayo sa pagpapaalala. Kasi naman hindi maagad-agad nadidikit sa utak natin yung narinig natin. It must be repeated, repeated, repeated hanggang sa ma-master mo na yon. Ganun ang pagtuturo. Paulit-ulit. Kaya kayo mga kabataan, tayong lahat, kahit tayong mga maedad dito, wag naman kayo maging appreciate nyo yung pagiging makulit namin sa pagtuturo. Kasi yun lang ang way na paulit-ulit sa pagpapaalala sa inyo ay titimo yan sa ating utak. Kaya huwag kayo magagalit sa aming mga makukulit sa pagpapaalala. Magalit kayo at mag-isip kayo kung napagod na kami at wala na kami sinasabi sa inyo. Doon kayo mag-alala. Ibig sabihin perhaps nag-give up na kami. Pero sana huwag naman tayo dumating sa ganon. So the foundation ng lasting legacy, kasi anong number 1 na dapat natin iiwan sa mga anak natin at maging apo ay legacy and faith. Katulad ng ginagawa ni Brother Jess. Anak niya, apo, at apo. Anong tawag na doon? Apo sa tuhod? Apo sa tuhod na ba yun? Hindi siya rin natigil doon, kahit 73 na. Nandiyan si Brother James, nandiyan tatay ni James, nandiyan si... Grabe, Brother Jess. Eh, pwede ka lang nga mamatay kung loobin ni Lord. Hindi, walang biro. Masasabi natin may crown of life na siya matatanggap. Crown of glory. Very effective yung pinili niyang uri ng relasyon sa Diyos. So, ang Diyos, kapatid, nagpapaalala sa ating mga tatay na ang pagtuturo about God, hindi minsanan yan. But paulit-ulit. Hindi yun birthday lamang, hindi kung may occasion lamang, but ulit-ulit maging bahagi na ating life. Kaya nga dito, lalo sa mga head of the family, kung meron man interesado rito, kung ang anak niya ay nagte-take away, dapat kayo. O anak, wala ka lang take away. Ang problema, pagka sinagot ang anak mo, ikaw nga daddy, hindi nagte-take away. Tapos paghahanapan mo magte-take away. Please understand, ano lang mangyayari sa anak mo kung hindi yan regularly nagbubulay-bulay ng Word of God? At ang dahilan, wala siyang makuhang inspirasyon sa iyo na nakikitaan ka na nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Naalala ko yung bumisita kami, many years ago, siguro 5-10 years ago, bumisita kami kina Brother Julio, nakausap namin si Julia. Hindi ko alam kung sumbong yon o tuwa, pero sabi niya, wala na makita dyan sa Brother Julio niya yan. Kundi, nandun lang parati sa kubo. May kubo ba sa katabi niyo, Brother, yes, doon sa bakanting lupa? Wala nang ginawa kundi magbasa ng Bible. Siguro na inis Brad dahil wala ka lang time sa kanya. Pero positive praise yan. Kaysa naman sabihin ng asawa mo, wala lang ginawa yung Brother Julio mo, kundi hawak ay manok, hawak ay beer, hawak ay baraha, hawak ay mahjong. Diba? So okay din Brother Julio. Ibig sabihin, pinapraise ka ng asawa mo. Sa akin yun Kasi dapat naman nakikitaan tayo amang tahanan, na may time tayo, nakikita. Ang ganda siguro kapatid makita ka ng anak mo, nakaluhod, nandun ang Bible. Ang ganda siguro makita ka rin ng apo mo, no, Brad? Ay, iba si Lolo, iba na talaga, nagbago na talaga. At iba na yung mga nagbumutawing salita sa bibig. Kasi noon, mula tayo kay Lord, pera, pinag-usapan. Pinag-awayan, pera. Ngayon, anak, mahalin mo si Lord. Apo, mahalin si Lord.
Yung mga apo ko, every time na yun yung mayakap ako sa kanila, lalo si Timothy at kasi si Zero, medyo nahiya na yung makap sa akin, si Michaela, parating binubulong, Jesus loves you. O nag-pray ka ba? Wala kay Michaela. Gusto ko yung parating naririnig niyang tinig mula sa lolo niya. Na kung dumating time, wala na ako maalala ng Michaela, ang parating binubulong sa akin ni lolo, love ako ni Jesus Christ. Nagpe-pray. Kayo, anong legacy kaya ang iniiwan nyo? So pagka sinabi natin legacy of faith, hindi yun every Sunday lamang. Hindi kita ng apo mo, kita ng anak mo. Monday, bagamat busy ka, nakikita ka na nalalangin, nakikita ka nagbabasa ng Bible. Nariringgang ka, nagpapaalala sa kanila about God. Children learn what they truly believe, not by what we say in church. Ulitin ko, children learn what we truly believe, not by what we say in church, but how we live at home. Ang ganda sinabi ni Christine Onopia, ang kumbento natin ay bahay natin. Nabasa niyo ba yon? Ang tindi ko mag-take away si Christine Onopia. Kaya sabi ko, sana araw-araw ka, kahit anong topic, kailangan natin makabasa niya sa Facebook, sa page natin. So, naniniwala ba kayo? Ang tahanan natin ay kumbento natin. O iba ka sa church, iba ka sa bahay mo. Yan ang malaking problema. Anong tawag sa ganung klase ng personality? Ang hirap. Iba yung personality mo sa church, iba yung personality mo sa bahay. Something's wrong, hindi ka consistent. Tanong ka tabi mo kung consistent ba siya. So meron akong payo. Payo ni Lolo Pastor. Gusto nyo ba marinig ko anong payo ni Lolo Pastor? Number 1, set a regular time for family prayer or Bible reading even if grief. Si Jomel, Pastor Jomel, hindi pagsisinungaling yung sinabi niya kanina. I think 10, 15 years ago, narinig ko kay Pastor Jomel. Hindi pa siya pastor noon. Pastor, kami sa bahay, tuloy-tuloy ang aming devotion. And ako naniniwala, wala pang gumagawa sa atin noon, yung time na yon. Araw-araw ba yung sabi mo sa akin, Pastor Jomel? Grabe. Kaya siguro, kahit na, grabe mga journey, dinaan ng mga anak niya, grabe. At yung mga alam ko, sinabi ko kay Pastor Jess, Brother Jess. Pero, nandito pa rin sila. At kung maging faithful lang sila lahat, committed kapatid, at si Lord talagang mahal nila sa loob ng bahay o sa church, may magandang mangyayari sa family nila at maging apo. Number 2, share personal testimonies with your children. Let them see how God has worked in your life. O kayo mga tatay, naikiwento nyo ba sa kanila, karanasan nyo sa araw na yun, tapos kabutihan ni Lord? O pag uwi, pera pa rin pinag-uusapan. O dili kaya, saan tayo pupunta sa bakasyon? And number 3, involve your family in church life and serving others. Sa ngayon, kasi, yes, there will be casualties. Kay Adam and Eve nga, yung dalawang ulan ng anak, ang casualty, 50% kagad eh. Dahil lang, hindi pinagtanggol ni Adam yung spiritual relationship na kay Lord. Naging mahina. Ibig sabihin, mahinang head of the family si Adam. Kaya mga tatay rito, I hope at yung message na to ay maghatid sa iyo malalim na pag-iisip. Saan mo ba gustong dalhin ang anak mo? At yung nanay naman, si Eve, ang gusto, siyang head of the family. Higitan yung authority ni Adam. O mga nanay rito, baka may ugaling ganyan dito. Kawawa family nyo. Kung mahina sa spiritual leadership tatay nyo o amantana, tulungan mo siya. Encourage mo siya. Hindi hihilahin mo siya palayo sa church o pababa. So, dahil sa unfaithfulness kay Lord nung dalawa, casualty kagad 50%. Si Cain ang casualty. Although may ibang children pa, pero nagkaroon ng ibang children, yung namatay si Cain.
So faith that is lived consistently becomes contagious. Your children may forget your advice, but they will never forget your example. Exodus 20 verse 6, but if you love me and obey my laws, I will be kind to your family for thousands of generations. Come on, pangako ni Lord yan. Come on, mga head of the family. Kaya pag bulay-bulayin natin yung relasyon natin kay Lord, kung may mali, humble. With humble spirit, ayusin natin. Mahina tayong lahat. Alam niyo ba, ang pray ko araw-araw, Lord, matinding journey pagdadaanan namin. Kaya, Lord, we need you as a shepherd. Bag mo kami lulubayan. Dapat ma-realize natin lahat mong tatay, si Lord ang pag-asa natin. Pero wag lamang manatil sa bibig mo yan, pakita mo na si Lord lang talagang kailangan mo. Ulitin ko, faith that is lived out consistently become contagious. Nakakahawa yan pag nakikita nila talaga sa'yo. Your children may forget your advice, but they will never forget your example. At yan po ang pangako sa Exodus 20 verse 6. Ano sabi sa Exodus 20 verse 6? Ulitin natin, but if you love me and obey my laws. Saan ang pangako ni Lord? Hanggang saan? Hanggang sa 1,000 of your generation. Kaya si Brother Jess, I believe, sa tulong ni Lord, wala na siyang alalahanin kung may mawawala ba sa mga anak niya. Kasi may pangako si Lord. Pagka pinakita ni Brother Jess at tayong head of the family na love natin si Lord at handa tayo sumunod sa utos niya, ang pangako ni Lord, magiging mabuti siya sa mga anak, ng mga anak, ng mga anak, hanggang sa 1,000 of generations. Sino may gusto niyan? I hope lahat tayo gusto natin yan. Hindi yung pag namatay tayo, mga anak natin kalap na. Para bagang nandito lang sila dahil sa atin. Huwag naman sana. Kaya lalong pag-initin natin ang relationship natin kay Lord. Number 2, ano bang uri ng legacy na dapat mo iiwan sa family mo? It is a legacy of character, living with integrity before yung family. Lahat magsabing integrity. Kamusta integrity natin mga tatay at mga nanay rito? Proverbs 20 verse 7, the righteous man, medyo, dagdagan mo lang letter T yun. The righteous man who walks in integrity and lives life in accord with his godly beliefs, how blessed or happy and spiritual are his children after him who have his example to follow. So ano nakikita natin sa verse 7 of chapter 20 in Proverbs? Yung character ng ama ng tahanan. Yung character ng manampalataya. Yung character ng head of family. At ano yon? Yung integrity. Anong ibig sabihin ng integrity? Kung anong sinabi mo ay ginagawa mo yun. Narinig na ba kayo ng mga ama ng tahanan? Hoy, huwag ka maninigarilyo. Pakang kong bibig mo pag nakita ko may sigarilyo. So mamaya, anak, bili mo nga sigarilyo. Di ba, ang daming ganyan. Huwag kang iinom. Pag nakita kita umiinom, upakan kita. O, anak, pakibili nga ng lapad. So, sira ka na. Ang galing mo sa salita, wala kang sa gawa. So, ano mangyayari sa family mo? Ano mangyayari sa anak mo? Lalaki, na sa loob ng pamilya ay nagdolokohan, nagbobulahan. Hindi totoo. So, ang tanong ko sa iyo, maging excited pa ba umuwi asawa mo? Maging excited pa ba uwi ang anak mo sa bahay nyo? Eh, yung head of the family ay walang isang salita. Maging excited pa kayo ang family mo sumama sa iyo sa church? Eh, alam nila, wala kang isang salita. Iba yung sinasabi mo, iba yung ginagawa mo. A father's integrity is one of the most powerful tools for generation blessing. Pagka may integrity ang tatay, you can be assured, i-bless ni Lord yung mga anak mo at apo. Sa ating lahat kapatid, ni sa biro o sa anumang kapatid, bantayan yung sinasabi. Tilakin mo what you say, you mean it. Bakit? Bakit dapat maging conscious ka sa yung paging totoo mo sa sinasabi mo? Dahil nakataya dyan yung blessing ni Lord sa magiging pamilya mo o pamilya mo ngayon at mga dating pamilya.
Kasi may pangako again, basahin natin to. The righteous man who walks in integrity and lives life in accord with his godly beliefs, how blessed, happy and spiritual secure. Pati yung relationship nila kay Lord, i-secure ni Lord yan. I still after him who have his example to follow. Grabe. Mapalad yung anak ng ama, na ang ama ay may isang salita, may integridad. Kaya tayo kapatid, alam nyo, yung pagbabagong ugali, hindi na agad-agad yan eh. Pinapractice yan. Start sa small things. Mapagkakatiwalaan ka sa malit na bagay. Maasang ka. Alam nila, you mean it. Para pagdating sa malaki, sanay ka na. Ginagawa mo talaga yung kung anong sinasabi mo. Remember, binabantayan tayo ng mga anak natin. At hindi lang anak natin, mga taong nakapalibot sa atin. When a man chooses righteousness, his children are blessed. Not because he is perfect, but because he is consistent and repentant. Yun ang mahalaga sa atin, yung consistent ka sa integrity mo. Anong payo ni Lolo Pastor? Meron akong 3 payo sa inyo. Be quick to apologize when you are wrong. That models humility and growth. Number 2, keep your word. Your promises matter, especially to a child. Alam nyo, kapatid, hanggang ngayon, hindi nawawala sa isip yon. I think grade 1 o grade 2. Nangako yung nanay ko, anak, pagka nag-first honor ka, bibilang kita sapatos. Hindi ako binilan. Hindi na ako nag-aaral mabuti. Mahilig na ako mag-cutting classes. Wala talaga. Bumawi lang ako sa pag-aaral. Yun, may 3 anak na ako, bumalik ako sa school. Doon lang ako nagtino. Pero, masyadong late na. Yan kapatid, lalo sa bata, huwag ka basta-basta magbibitaw ng salita, tapos wala kang intention na tuparin. Nakapako yan. Huwag ka magsasabi kung ano-ano about relationship mo kay Lord, about faithfulness sa bata. Tapos hindi nila nakikita sa'yo. Sira ka na. Hindi ka na maging effective spiritual leader sa pamilya mo. Wala nang maniniwala. Yang hirap kapatid, no? Masira ka na sa ibang bagay. Maring hindi mo natupad yung pera na may pangako ka. Damit ang pangako. Dito lang yan eh. Pero yung spiritual na bagay, nasidipan ka dyan ng anak mo. Hindi pala totoong Kristiyano tatay ko. Peke pala tatay ko. Ang dali pala mahatak sa iba. Wala paninindigan, wala na. Wala nang respeto sa iyo yan. And so sad, knock on wood naman. Sana makabawi pa rin. Masakit, Brother Jess, pag nakikita natin mga anak natin na mayroong mga bagay na hindi magaganda nangyayari. Masakit. Wag mo hintay may masasakit na mangyari. Bago ma-realize mo, hindi ka naging effective na tatay. You do something about it. Keep your word, your promises matter, especially to a child. Number 3, avoid hypocrisy. Live what you say. Alam nyo, isa sa kinapupuutan ng Panginoon Kristo sa earthly ministry niya ay mga hypocrites. Diba? Grabe ang pagre-rebuke niya. Kayo, mga Pariseo, puso nyo sa akin, pero bibig nyo ay malayo. O, ang bibig nyo malapit sa akin, pero puso nyo malayo sa akin. Anong ibig sabihin? Hipokrito. Hindi totoo. What you build with your character today can become a refuge or ruin for your children tomorrow. So kung anumang binibuild mo ngayon, pwedeng makasira yan sa family mo. O pwedeng maging kublihan ng mga anak mo. Your choice. Tayo matataan ba? Ano ba talaga? Lalo sa mga may edad na rito, 40, 50. Gising-gising na tayong lahat. Magseryoso na tayo. Nagdadalaga ng mga anak natin, nagbibinata na, at nandiyan ang matinding laban pagka high school na yan. Mabigat na laban yan. Lalo sa environment natin ngayon, ang sama. Napakasama. Number 3, ano pa dapat tayo maging conscious na iiwan natin?
a legacy of presence being there with your time and heart. Di ba naaarinig tayo, where were you when I needed you most? Nasaan ka? Ng anak mo, nabe-breakdown na, asawa mo, talagang nakarinig ka ba kapatid o nakakita ka lamang ng tao na gustong sumigaw? Kasi sumasabog na yung loob eh. Pero palagay ko nararanasan yon. Gusto mo magwala. Pero ang laking pagkakaiba kung yung time na yon na magbe-breakdown na sila, you were there. Sa Psalms 103 verse 13, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Bilang ama, dapat nararamdaman ng mga anak natin si Lord. Through us, dapat nararamdaman. Hindi yun through us, lalo silang nalalayo kay Lord. Kasi hindi ka magandang example. Alam niyo, ang pinaka-need ng pamilya ngayon, actually, hindi naman pera eh. Kasi kami, wasak lang family namin. Elementary pa lang kami, nanay, Elena, madalas kumakain na kami bagoong. Ginigisa lang nanay ko. Tas kanin. Importante lang may bigas. Sino karanas nun? Bagoong. Pero praise God, buhay naman ako eh. Ilang beses nag-fasting on 20 days, walang kain 20 days, 21 days. Ilang beses yan? Then 10 days, 5 days. Hindi naman namatay. So my point is, ano mang kakulangan sa pamilya, magsasurvive pa rin tayo. Dumaan nga COVID. Meron ba sa inyo rito, sa loob ng pamilya, meron ba namatay? Nag-survive naman tayo, di ba? So pwede tayo mag-survive kahit kulang ang pera. Pagmasan niyo yung mga bata nga yung mga walang bahay, di ba? Humihiga lang kalsada, karton lang. Walang vitamins yun. Hamog, ulan, nandiyan sila. Tayo, ang ganda-ganda ng bahay natin, panay pa-hospital pa natin, panay check-up. Pero yung sa kalsada, ang titiba ng katawan. Yung mga basurero, kita nyo kapatid, no? Grabe. Tapos bibigyan mong pagkain, walang hugas-hugas ng kamay. Kasi misis ko madalas may binibigay yan. Mga leftovers namin. Isa iniinit niya, bibigay niya doon sa duman basurero. Kaya tuwang-tuwa sa aming mga basurero eh. Ate! Kaya panay yan. Makikita mo, kahit marumi ang kamay, kunin pagkain, susubo. Nakita niyo katawan nila, antitibay. So anong pinupunto mo, pastor? Kaya kung kayo masyado nagwo-worry, kulang sa pagkain, of course mag-worry tayo. Pero ang pinakamabigat, kung dumadaan yung problema ng pamilya mo, anak mo, lalo kung high school na yung anak mo, tas wala ka. Hindi ka ramdam. O ramdam lang nila pera mo. Ramdam lang nila yung pagkagala. Pero yung most trying moment, lonely sila. Kasi alam niyo, pag high school, marami lang realization yan eh. Dami na. Hindi mo na pwedeng bula-bulahin yan. Hindi mo na pwedeng loko-lokohin yan. Feel na nila yung nangyayari. Mas nakikita nila yung totoong storya. At mas nakikilala ka na kung anong uri kang nanay o tatay. Kaya nga nagkakaroon mga rebellion eh. Kaya nga may mga anak, parang ayaw na umuwi kasi basa na nila yung nanay na tatay. Hindi na sila masaya. So ito yung pinaka-importante na dapat maiwan natin. Were you there? Kung kailangan ka niya. Kailangan ka ng pamilya mo. So one of the greatest
needs in family today is a present, loving, and engaged father. Hindi lang yung physical present mo, but yung emotional present, spiritual present. Our children need more than our provision. They need our attention, our laughter, and our listening ear. Si Troy Pinas, siguro lahat ng uri ng face ko. Kalungkutan, paging alone, naranasan niya na. Naranasan na lang. Naalala ko yung kami ni Troy Pina, misis ko naiwan na doon. Naglakad kami. Binilang namin yung windmill. Pero grabe na nararamdaman ko noon. Kasama ko si Troy Pina. Kaya, kung meron siguro mas nakakilala sa akin, liban kay Lita, siguro si Troy Pina. Anong payo ni Lolo Pastor? May tatlo ulit. Have a quality moment for each of your children. Pwede mo kayo maging masaya kahit kulang yung kinakain eh. Di ba? Andun ka lang. Be available after work, not just in body, but with focused presence. Celebrate their milestones, however small. Naalala ko I think first reward ni Trey Pinas Accenture, may in-award sa kanya na Lucky ba yun? Made of glass. Hinatid pa namin yan si Trey Pina. Hinintay namin hanggang sa paglabas. Masaya kami sa victory. Si Ezra, nandun kami, graduate siya ng college. Si Joshua, nandun kami, graduate siya ng college. Si Hosea lang naman dito, hindi graduate ng college eh. Kasi nakita na siya ng anghel. Siya lang naman. Pero praise God, kahit na hindi siya second year college, graduate yata sa kulungan. Pero praise God, maayos naman buhay niya ngayon. Blessed, milyonaryo, sa biyaya ni Lord. Presence communicates values. A child's self-worth is often shaped by the time and interest their father give. Grabe, no? Inahuhubog yung buhay ng anak mo, nakadepende sa interest na binibigay mo sa kanya at sa oras na binibigay. Kaya ako, kapatid, sa mga huling years ko sa ministry, hindi ko lang alam, I hope mahaba pa. Ang prayer ko, Lord, patapusin mo lang sa akin to build, makabili ng lupa, makabuild ng church. Kaya naging mind ko na, once a year man lang, kasama lahat mga leaders. Pero marami sila hindi lang nauunawaan kahalagahan nun. Number 4, a legacy of generosity. Investing what will outlive you. 2 Corinthians 9, verse 6 hanggang verse 8. Remember this saying, a few seeds make a small harvest, but a lot of seeds make a big harvest. Each of you must make up your mind about how much to give. But don't feel sorry that you must give, and don't feel you are forced to give. God loves people who love to give. Verse 8, God can bless you with everything you need, and you will always have more than enough to do all kinds of good things for others. So true generosity flows from a heart surrendered to God. It's more than giving money. It's giving love, forgiveness, opportunities, and blessings. Kayo ba mga magulang, alam ba ng mga anak mo, faithfully nagbibigay ka ng tithes and offering? O mismo sila nakakarinig sa'yo, ang hirap naman yan. Kawawa ang maging anak mo. Lalo pag hindi sila lumaki sa pagbibigay. I was not a father, a perfect father, hindi din ako perfect pastor. Pero sinubaybayan namin yung bata, yung mga anak ko, sa pagbibigay. Kwentado namin yan kung magkano. Kasi nakikita ka ng asawa. Ako naniniwala, kaya sila blessed dahil sa training namin. At kita nila yung generosity namin sa pagbibigay sa church.
Alam nyo, pagka mga anak nyo, naramdam nila, hindi kayo generous sa church, ganun kayo sa church, ang pinapasa mo, hindi blessing. Hindi blessing ang pinapasa sa anak mo. Ang pinapasa mo, maging kuripot sila kay Lord. So, paano kaya sila ibe-bless sa lahat ng bagay? Gising-gising. Baka sakaling mabago ba yung takbo ng utak ng anak mo, lalo pagka lumaki sila, hindi sila nasanay. Mula sa baon, kapatid, pag nasanay sila, maglaan para kay Lord, hanggang sa paglakihan, part na ng buhay na yan. A generous father creates an environment of abundance, not just materially, but spiritually, emotionally. He gives what he can to help others grow. Payo ni Lolo, 3 payo ni Lolo Pastor. Patapos na ako. Support your children's dreams and education. Yes, there are times, kapatid, talaga hindi natin kaya magpaaral. Tulad ako, sinabihan ko mga ilang anak ko, hindi ko kayang kayo pag-aralin na. Pero wag ka naman maging hadlang na sila hindi mapag-aral. Kung sakali mang hindi mo mabigay needs, motivate them. Si Ezra, nagtapos yan, working student. O ngayon, blessed din siya, milyonaryo din siya. Pero alam niyo pa kung inumpisa namin, butas ang higaan, butas ang bubong. Yung mga hindi nakakaalam ng pinagdaanan namin, baka sabihin nyo, sobrang mga yan. Pero yung mga nakakaalam na pinagdaanan namin, alam niyo bakit sila dumating sa ganyang klaseng kalagayan. Number 2, be generous in praise, encouragement, and grace. And number 3, teach your children generosity by participating as a family in church to foster a kingdom mindset. Wow, sarap, no? Buong family, malapit kayo dito para magbigay. Pag nakita yan ng mga anak mo, ay iba. Iba maging epekto yan sa future nila. A generous spirit multiplies impact. What you give away for God will always return with fruit you may not even live to see, but your legacy will carry it forward. I thank God naman, no, na nakita ko kung paano pinagpapala yung mga anak ko. Ang hirap kasi, di naman, although mangako si Lord, na kahit wala ka na dito sa mundo, tiyak ang pangako ni Lord sa mga anak mo. Pero it's so nice din naman, pag nakikita mo, umuunlad buhay nila. Dahil ito'y isang buhay na patotoo. Totoo ang pangako ni Lord sa mga matatapat na nagbibigay. At yung mga bukas ang palad. Hindi kuripot sa gawain ng Panginoon. Sa ating lahat, habang ino-honor natin mga tatay natin sa umaang to, lahat tayong mga tatay, rise up na. Ito yung natutunan ko sa, I think, take-away ni Trey Pina. At gusto ko i-quote, let that little boy grow up in you. Kasi marami sa atin kapatid, tumatanda, pero boy ka pa rin eh. Mo, 30 years old, 40 years old, boy pa rin. Hindi na lang mature, hindi na grow up. Naalala niyo yung cartoon si Peter Pan? Alam niyo istorya ni Peter Pan? Ayaw na tumanda ni Peter Pan, gusto niya bata lang parati. Grow up. Mag-mature ka na, tatay. Kawawa anak, take responsibility. Be accountable. Sagot mo yung pamilya mo. Sa mga asawa naman dito, babae, encourage mo yung asawa mong lalaki. Kaya lahat naman tayo nagkaroon ng mistake. Marami akong mistake na past. Pero wag naman maging lisensya yung para i-down mo palalo asawa mo. Lahat ng tao, kung gusto kaya bumangon, tulungan mo makabangon. Pag yung gigipitin mo pa, sisisihin mo pa, ganon. Okay, nandyan na yan. Epekto kasi yan nung wala tayo kay Lord eh. Maraming lang yan, hindi magandang wala tayo kay Lord. Ngayon, unti-unti inaayos ni Lord yan. Pero naman, automatic, ding! Parang genie.
Kami naman kapatid, nung tinanggap ko si Lord at maging pastor, 35 years ago, 10, 15 years, hirap kami sa buhay. Hindi ko na pag-aral mga anak ko sa college. Matagal din naman bago kami nakarating sa ganitong level. Pero darating yan. Huwag ka lang hihiwalay kay Lord. Huwag ka lang magmadali. Kasi marami tayong bubunutin mula sa bad past natin eh. Marami tayong bubunutin. At sa dami kapatid mga ginawa natin nilapas, taon yan bago natin maubos yung mga pangit na tinanim natin. Eh huwag kang magmadali, magtulungan. Tulungan mo asawang laki nagsisikap magbagong buhay. Tulungan mo asawang lalaki na nagising na. At yung boy o isip bata ay gusto na mag-grow, mag-mature, at maging accountable and responsible. Kaya sa ating lahat, tayong lahat, may your children and your children's children rise up and call you blessed. Not because you were perfect, but because you pointed your children to a perfect God. Yan ang isang pinakamagandang legacy maiwan natin. Tinuro mo sa mga anak mo, ito yung daan patungo sa totoong Diyos. Gagawin natin to. Stay focused tayo. Huwag na tayo magpahatak sa world. Kasi si Satan, kapatid, gagawa ng maraming paraan niyang kapatid. Para masira yung commitment mo. Para mawala ka every Sunday. But bilang ama ng tahanan, you have to fight it. Hindi yung bibigay ka na lamang. Grow. Let that little boy grow sa loob mo. Wag na. Wag na. Lumalaki ng mga anak natin, pero boy ka pa rin. Sana tayong lahat will find inspirasyon sa buhay ni Brother Jess. Na lahat mga anak, apo at apo, nandito pa rin sa church. At tinutulungan niya si Brother James Alpanta, tatay ni James at si James, na makabawi kapatid. At makapag-iwan din ng magandang alaala. Sana. Napaganda, no? Brother Jess, sa ating mga tanon, nasulat sa lapida natin, ang nakabaon dito ay nakabangon. Ganda, no? Anong ibig sabihin nun? Nagbagong buhay. Nagsikap na mabago ang impresyon ng anak. Pwede pa naman. Sana sa mayang people nakakuha kayo ng magandang aral dito. Wag na yung pogi lang o maganda lang. Daming pogi, pangit ugali. Daming maganda, tamad sa bahay. Aanin mo yung pogi, ganda, lilipas din yan. Kukulbot yung mga mukha niyan, di ba? Let us grow. Mga tatay, tama na. Bawi-bawi na tayo lahat. Kawawa ang alak natin eh. Sabi, gito mo, nangyayari sa paligid natin. Bata pa lang, experience na ng sex. Hindi pa pala ng panganganak. Nabubuntis na. Abnormal. Normal. Siraing family. Gusto ba natin na sinasabi mong anak, I love you, eh isang araw paglaki niyan, wasak rin pala ang paging family. Kasi ikaw, hindi mo tinayon ang paging tunay na ama ng tahanan. Pangit din naman Pasko. Alam niyo ba, umabot ako sa cocaine. Nag-isip ako ng cocaine noon. Broken family eh. Walang tatay, nagkabay sa akin eh. High school, mihitit na marijuana nun. Tanduay, umiinom na ng tanduay nun. Mayabang, I think si Isagani Mariano rin yun.
Yung tanduay, hinati namin sa 2 baso, straight. Bagsak ako nun. Madumi Pasko. Mukhang matino lang ako. Madumi Pasko. But I thank God, may Diyos nagbubuo ng buhay. May nabuo buhay ko nung inalaw ko na pagharian ako ni Lord. Mga tatay, allowed God na pagharian ka. Mabigat pa journey natin sa mundong to. Mabigat pa, Brother James. Sa'yo, grabe. Ako, wala akong maisip na solusyon. Pero mo, isang asawa, 2 pamilya, ang bigat niyan. Gets mo ako, Brother James? Hindi ka offended sa akin? Bigat yan. Kasi Lord, may solusyon na si Lord. Julian, may solusyon na si Lord yan. May nakakabal na solusyon. Huwag lang kayo mawala sa Kanya. Tatay, mabigat laban natin. No, mga nanay, mabigat laban nila, pero ibang laban natin spiritual. Respeto sa pamilya natin ang dadalhin natin. Kaya kung manatili kang boy, hindi ka mag-grow kay Lord, kawawa. Pwede ba, baguhin natin awit, no? Yung yung Tagalog na awit na kumapit ba yan, no? Wag kang bibigay. Tatay din ako. Nauunawaan ko yung pinagdadaanan ng mga tatay. Dumaan din ako sa panahon na parang bagang hindi na ako mahalaga sa family ko. Parang wala akong makontribute. Dumaan din ako dyan. Ang bigat. Dinaanan ko rin na parang bang unwanted ka, hindi ka need. Dinaanan ko yan. Feel kita. Pero hindi naman pwede na. Hindi tayo mag-isip ng pagbabago. But only God can help us. Pwede ba yung malat ng tatay pumunta rito sa unahan? Lahat ng mga tatay. Magtulungan tayo. Pamilya dala natin, spiritual. Nanay, iniisip niya, budget, kuryente, etc. Pero tayo mga tatay, spiritual dala natin Mas mabigat ang pananagutan natin kay Lord. Mas mabigat. At si Satan, hahadlang talaga yan. Ang daming paparana sa inyo, linggo-linggo, kaya maging mahirap magsimba para sa inyo. Marami pa. But we have to make decision. We have to make decision. At wag na natin patagalin. Wag na natin patagalin. Bawat kamalian mo, bawat kasalanan mo, epekto niyan, pamilya. Pwede ba lahat tayong matatay? Pikit tayo.